Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog, na kung saan ang topic po natin for today ay tungkol pa rin syempre sa ating mga alagang manok. So, kumusta na po kayo? Ayan, lalong-lalo na yung mga nakapag-avail ng mga RTL natin na pang July 20 at saka yung pang August 2. Ayan po. So, yung mga pang July 20, alam ko na may mga nangingitlog na. Ayan. Sa mga panahon na to, sa mga araw na to, alam ko natutuwa na po kayo dahil parami na yung itlog ninyo. Parami na. Nakikita ko yung mga nag-avail, sila Ma'am Lori ng yung si Teacher Lori ng Malasiki. Pinopost niya na, minamay day niya na yung production nila. Parang ata, halos isang tray na ata yung kanyang napupulot. Ayan. Ganun din sa sa mga iba, ina-update po nila tayo. And then tayo naman yung 2,400 natin na kasabay nung July 20, kasabay nyo yung mga nakapag-avail ng July 20. Yung 2,400 ko po as of kahapon 4.5 tray na po. So baka ngayon hindi po ako nakatawag sa farm. Baka nasa 5.5 tray na po yan. Ayan. So, ang pagpapailaw po noon, gaya ng sinabi ko, kung di ako nagkakamali, September 3. Ayan. And then, yung mga August 2 na RTL, si Ma'am Edith Ancheta ng Tugigaraw, yung nagkumuha sa atin ng 2,500. Pero nasa Israel sila. Tuwang-tuwa din kasi may nangitlog na nung parang 6 days ago pa ata. May nangitlog daw na 4. Ayan, so tuwang-tuwa si Ma'am Edith. Ayan, so pinapa-video niya and then sinesend sa kanya dun sa Israel. Ayan, so tuwang-tuwa siya. Ganon din sa mga ibang nakapag-avail. Ayan, and although may mga mangilan-ngilan din na syempre baguhan, so natural lang na magtanong. Ayan po. Tinatanong nila parang yung si Sir Ephraim Carbonel ng Tubao, La Union, tinatanong niya na parang 6 pa lang ata yung itlog ng manok niya. Ayan. So, yun yung pang August 2 na RTL. Ayan. So, ito po yung ulitin ko po ulit, wag po tayong maiinip. Ayan. So, normal lang po yan na hindi sabay-sabay. Akala po kasi nung iba, pag sinabi nating in 2 weeks time mangingitlog na, sabay-sabay pong mangingitlog or siguro maramihan kaagad. Hindi po ganon. Lilinawin lang po natin. Although, na-explain ko na rin po yan sa mga ibang vlog natin. So, kapag sinabi pong pagdating ng 18 weeks, may paisa-isa na pong mangingitlog yan. As in literal, may isa, 2, 3 o 4, ganyan po. And then ang mga mauunang mangitlog talaga diyan, yung mga matubo na yung kanilang mga palong. Yung mga matubo na mapapansin nyo po. Usually kapag yung matubo yung palong, ang nangyayari po, humihiga yung yung palong lumalaylay. Ayan, yun yung tamang word lumalaylay. Yan. And then, sila yung mga mauunang mangitlog. And then, makikita nyo may mga sumusunod din, na patubo na, pahaba na yung kanilang palong hanggang sa parami na ng parami, mapupula na. Tapos, yung sound nila, alam nyo yung sa wika namin, mangkakaklara. Ayan, yung nagpo-produce sila ng sound, kakakakakak, ganon. Kakak, ganon yung kanilang sound. So sa Pangasinan word ulit namin, sa term po namin, kumbaga makakaasawala.
shout out yung mga ano diyan, yung mga Pangasinense na nakaka-relate dun sa sinabi ko, ano, makakaasawala. Yan. Pero alam ko naman kahit na Tagalog kayo, Kapampangan o ano, madali lang namang intindihin yun eh. Kasi yung word na asawa, di ba? So ang sabi ko po, parang ano, gusto niya nang mag-asawa, ganyan. Kumbaga naglalandi na. Ayan. Nagpro-produce na sila ng ano ng sound na ganon. Kung yung term sa baboy or sa aso, kung in-hit na sila. Ayan. Kaya nga po minsan may mga napapasama rin na mga tandang sa delivery. May mga paisa-isa, siguro pinaka-worst yung dalawa na napasama. Pero gaya ng sinasabi ko, minsan kailangan din talaga natin ng lalaki. Ayan. Para kumbaga, yung mga ladies natin, yung mga inahin nating manok, medyo pa-cute din sila eh, di ba? Kasi kung kaming mga lalaki, pa-cute kami kapag nakakakita kami ng mga, alam nyo na, mga sexy, mga magaganda, ganyan. O kaya, maganda. Ganon din naman sa inyong mga babae, di ba? Kaya lang, sa inyo kasi pino kayo eh. Hindi nyo pinapahalata. Pero yung kaming mga lalaki, kayong mga lalaki pala except me, ano, kayong mga lalaki medyo pa-obvious kayo pag dumaan or halimbawa nagmamaneho kayo pag nakakita kayong ganun, as in napapaturn pa yung head nyo, di ba? Ngayon kapag nakakita kayo ng sexy, yan. So ganun din yung mga ano, yung mga alaga natin. Yan, kailangan din nila talaga ng lalaki para kahit papaano pag tumilaok, siyempre yung lalaki pabrusko, ano, and then yung mga inahin naman natin ay mas nai-induce sila na mangitlog. Ayan, mas namumula yung kanilang palong. Ayan, at yun po yung sign na malapit na po silang mangitlog. Well, of course, siyempre bago mangyari yan, pagka-deliver, maglalagas muna sila ng mga balahibo. Maglulugon sila. Yun po yung kanilang huling paglulugon, kasi nung nasa amin po yan, naglugon na po sila nung 12 weeks, ganyan, 6 weeks, ganyan, and then yung huling paglulugon nila, yun na po yung huli, and then mangingitlog na po sila. Ayan, mahuhulog, malalagas po yun yung kanilang balahibo, tas tutubo ulit. Ayan, hanggang sa puting-puti na yung kanilang balahibo. Lalong-lalo na yung mga manok na yung kanilang cages ay maganda yung pagkaka-install. Ayan, so yung mga cages natin, ganon, hindi nagbabagsakan ng ipot. Si second floor, si third floor kay second floor, si second floor kay first floor or first deck. So ganon po. So ganon po yung ano natin dyan, kapag sila ay mangingitlog na. Huwag po kayong mainip. And then pagdating po ng 23 weeks, kapag sila ay napailawan, in 1 week time lang po yan. In 2 weeks time, sobrang biglaan po yan. Magugulat po kayo. Biglang ang dami na. Ayan. So pagdating po sa mga stage na ganyan, meron na po tayong mga tinatawag na incidental income. So syempre may mga pakonti-konti na tayong nakukuha, hanggang sa mamaya yung kinakain nila, nababayaran na nila or malapit na nilang mabayaran yung kanilang kumbaga board and lodging, di ba? Hanggang sa break even na, yung kanilang kinain, yung kanilang iniitlog ay tamang-tama ng pambayad dun sa kanilang kinain within that day. And then sa mga susunod ulit na araw, may konting kita na, lumalaki na, hanggang sa padami na ng padami, hanggang sa sila ay mag-peak na sa kanilang pangingitlog. So ganun po yung ano dyan, ganun po yung kapaliwanagan ko sa mga, lalong-lalo na sa mga baguhan talaga, sa mga newbie. Ayan. So ang pinaka-advice po dyan, ang ma-advice ko po, ang number 1 po ay i-secure nyo na yung inyong mga manok, galing man ito sa akin or sa ibang binilhan ninyo, i-secure nyo po na wala po silang sakit na malaria.
Ayan. So, paano ba malalaman? Palagi kong sinasabi, kapag nagdumi ng green, may possibility na tinamaan ng malaria. So, para hindi na po kumalat yan, hindi na po makahawa, painumin nyo na po kaagad ng CXD3, Pyrestat, or Ornistat. Pagdating po ng manok sa inyo, yun na po yung ipainom ninyo for 3 days. Ayan. And sakaling yung manok ninyo ay malayo-layo yung binyahe, medyo may pagbabago sa panahon, ganyan. Ngayon, kung gusto nyo rin, pwede nyo ring unahin yung antibiotics para hindi sila sipunin. Ayan. Or kung may mag-umpisa naman na yung sipon, nagagamot nyo na po kaagad. Ayan. So, pwedeng antibiotics yung mauna, like 3 days, susunod nyo yung CXD3. Ayan. And then, vitamins, kahit 3 days ulit na vitamins, and then purgahin nyo na. Ayan. So, kumbaga ano lang po yan case to case basis po yan. Hindi ko po sinasabi na dapat ito talaga yung uunahin. Case to case basis po. Bakit po? Siyempre, depende rin po sa lugar ninyo. Depende rin sa panahon kung kailan na-deliver yung RTL. Halimbawa, maulan, ganyan. So, kapag maulan, para sa akin, antibiotics muna yung ipapainom ko. Ayan. Pero kung hindi naman maulan, maganda naman yung panahon nung dumating yung manok dyan sa inyo, at napansin nyo rin na medyo kakahuyan, malamok dyan sa lugar ninyo, lalong-lalo na, di ba, sa gabi, hindi naman natin sila pwedeng pailawan. So, talagang lalapitan ng lamok yung mga manok natin. Ayan. So, ang ina-advise ko po, CXD3 yung ipainom po ninyo for 3 days. Para magkaroon ng protection yung kanilang katawan. Ayan. And then, vitamins din para mabawi nila yung kanilang stress. Ayan. So, ano nga ba yung mga vitamins na pwede nating ipainom? Multiple vitamins with electrolytes, yung mga ganyan. Kadalasan, Egg 1000, Vitamin Pro, ganyan. Pero marami pa po tayong mga vitamins. I-try nyo po yung mga nandyan sa Shopee, yung essential, yung green po yung bote niya. At try nyo po multiple vitamins, ganyan. Pwede rin po yung vitamin na A, D, E, C. Yan. Pampaitlog din po yan. Yan. So, marami po yung available na vitamin sa market. Ayan. So, ganun po. Importante, kondisyon. Kasi po, ang kondisyon na manok, lalong-lalo na wala po silang sakit, and then maayos po yung pagpapakain ninyo, yung management ninyo, pagpapainom ninyo sa kanila, ganyan. Ang manok pong kondisyon, kahit na ano po, hindi nyo po yan mapagbabawalan. Talagang kapag mangingitlog na siya, talagang mangingitlog na. Kumbaga sa tao, kapag kabuanan niya na, kahit na pigilan mong wag pa, wala na po tayong magagawa. Minsan nanganganak na nga po sa sa tricycle or sa jeep, di ba? May mga nababalitaan tayo. Ayan. Minsan nga po, may naalala ko, biglang kinakatukan na lang ako sa bintana di ba? Nasabihan ka na Kapitan, manganak na yung asawa ko. Ayan. So, napasegway tuloy tayo, Imagine, 9 months na nagdala, nagbuntis, tapos hindi man lang nag-ipon. May kalukuhan din tong mga di ba? 9 months, tapos biglang manghihingi ng tulong, manganak na yung misis niya. Ayan. So, ganun po. Sana, basta gawin nyo lang po yung mga ganyan, wag po kayong maiinip, wag po kayong matakot, wag kayong mag-alala. Basta, ikondisyon nyo lang yung mga manok ninyo. Ayan. So, sana na bigyan ko na naman kayo ng magandang kapaliwanagan regarding sa topic po natin for today. Ayan. Kita-kita po tayong lahat sa mga susunod nating vlog. Ayan. Mabuhay po tayong lahat and God bless us all.